Magkakasubukan po ang Kongreso at Senado tungkol sa budget ng Office of the Vice President. Ito'y matapos po na ngayon pa lang, dalawang senador na ang tumutol sa pagbawas ng pondo ng Vice President. Pinangunahan na po ni Joel Villanueva at ni Senador Jinggoy Estrada. Ang kanilang paniniwala ay hindi raw dapat bawasan, hindi dapat realign ang budget ng Office of the Vice President. Sa kabila ng hindi magandang pagsagot ni Inday Sara Duterte sa mga hearing ng kanyang proposed budget. Ito po ang pinag-umpisa nito. Pakinggan po niyo itong sinabi ni Congressman Kimbo, na siyang Vice Chairman ng Committee on Appropriation. Dahil nga sa hindi pagpakita ng interes at pagsagot sa tamang tanong, tamang sagot at dapat ipaliwanag ang pera kung saan ginagamit. At dahil sa hindi ho magandang treatment or hindi magandang asal umano ni Vice President sa Kongreso, ito ngayon ang ginawa ng Kongreso. Yesterday, the Committee on Appropriations decided to recommend a reduced budget for the Office of the Vice President, and the reduction shall be split by the DSWD AIX program and the DOH MAIFIP program. So ipapaliwanag ko lang po na ang decision na ito ay isang committee decision. Ang Committee on Appropriations has 139 members, and with respect to the budget cut of the OVP, ito po ay naging unanimous decision among the members. At lilinawin ko rin po na hindi pa ito final approval ng Congress. Ito po ay recommendation pa lang po ng Committee on Appropriations for the plenary. At kagabi naman po ay nag-second reading na rin po ang approved committee report na kung saan nakapaloob ang recommendation ng reduced budget for the OVP. So which means nakakalendar na po ang General Appropriations Bill as amended for plenary debates beginning September 16. And hopefully po, kung masusunod po namin September 16. Abay, ngayon ang linggong ito. Ngayong araw na ito, ang simula ng linggong ito, simula na ho ng debate para ho sa pagtatapos ng budget proposal ng Executive Department sa Kongreso. At ang pinaka-controversial na budget nga po ay ang Office of the Vice President. Dahil na nga po, hilinaw ni Congressman Kimbo bilang Vice Chairman na sa komite ay approve na ang reduction, pagbabawas ng budget ng Office of the Vice President sa original na proposed budget ay 2.037 billion for 2025 na ngayon ay magiging 733 million na lang papunta sa DSWD at saka po sa Department of Health ang budget ng Office of the Vice President. At kahit recommendation pa lang yan ng komite, pero ang komite ay majority na, pagdating sa plenaryo, malamang po aproban din nila yan. Lalo na nga po lately ay matindi ang batikos ng pangalawang Pangulo sa chairman ng Committee on Appropriation, Saldico, at kay Speaker Romualdez na kanyang binintangan sila. Ito, dalawang ito ang naghahawak lang ng pondo o budget ng gobyerno. So hindi ho yan katanggap-tanggap. Kaya yung pagre-reduce, pagbabawas ng budget ng Office of the Vice President, ako naniniwala po talagang matutuloy yan sa side ng Kongreso. Yun nga yung Congress version na tatawagin natin. Pero sa Senado, talagang ibang-iba. Identify naman po na may mga senador na pro-Duterte, na kahit anong mangyari, Duterte sila. Kahit na ho, kakaiba ang mga sagot sa hearing. Di ba nag-hearing na rin sa Kongreso, sa Senado, sa budget na yan? Di ba binarabaran niya yung si Senador Teveros at yung ibang mga senador? Pero parang wala lang sa mga senador yun. Ang kanilang paniniwala, ibigay pa rin ang budget. Kaya tayo mga mamayang Pilipino, tama-tama mag-i-eleksyon sa Mayo. Yung mga senador na ganyan ang galawan, bahala na kayo kung anong gagawin. Abay, ang paniniwala ko ng mga senador na ito, hindi ito dapat bawasan. Hindi nga niya may paliwanag. Ano ba ang dahilan bakit sa binawasan? Yung 73 million na kasama ng 125 million confidential fund,
Sabi ng COA, Commission on Audit, hindi malinaw kung saan ginamit. At sabi nga ng COA, abay pag hindi malinaw, dapat yan ibalik sa kaban ng bayan ng opisina o ng opisyal na siyang posibleng gumamit ng pondo sa personal o kung ano. Eh kung hindi mo may paliwanag kung saan mo ginamit ang pera, ba't ka naman bibigyan pa ng pera, di ba? Pero mga senador, hindi yun nakatingin doon. Alam naman natin, marami rin mga senador na hanggang ngayon pro Duterte. Di ba? Pagkakaibigan ng pinagtutunan, nandiyan sina Robin Padilla, Bato de la Rosa, Bongo, sino-sino pa ba dyan? Yung mga Cayetano, yung mag-inang Bilyar, ayun, yung magkapatid na Jinggoy, alam naman natin. Ayan, si Villanueva nga, sumausaw pa dyan. Si Villanueva naman, kaya ho ganyan yan, kasi galit yan kay Ko. Hindi naman maka-Duterte yan eh. Pero galit yan sa chairman ng Committee on Appropriation. Kaya ngayon, ipapakita niya sa Senado, galit siya dun sa chairman ng Committee on Appropriation. O ngayon, kukontrahin niya yung version. Kaya, napupolitika masyado. Kaya sa ito, ating mga senador, kakaiba rin ho talaga. Tingnan natin kung ano kailan magagawa. Kaya madugong meeting yan. Madugong bycam. Ibig sabihin, madugong matinding balitaktakan. Matinding debate ang mangyayari sa BICAM after sa Kongreso at Senado ma-aproba ng budget na ito, magbabaycam po yan eh. Dahil magkaiba magiging version ng Kongreso at Senado, lalo na ho sa Office of the Vice President. So dahil itong budget minsan napupolitika rin, sino sa palagay niyo ang tama? Yung mga congressman na magdi-decide na bawasan, i-realign, i-assign sa ibang departamento ang budget ng Office of the Vice President? Lalo na yung tungkol sa health assistance sa Department of Health na lang, at yung mga kawang gawa, ayuda sa Department of Social Welfare Development mapupunta. Ito ba gagawin ng mga senador na ipagtanggol ang budget ng Office of the Vice President? Sa ayon ba kayo dyan? Makatotohanan ba yan? Or takot lang sila? Takot pa sila sa mga Duterte? Ano bang meron? May personal ba o ano mga bagay? So, ako naman, tayo, naniniwala, bilang may Pilipino, tayo may-ari ng pera. Higit na may kapangyarihan at may boses at dapat nilang pakinggan yung gusto ng taong bayan na siya may-ari ng pera. Hindi yung kampihan, siraan lang o kung ano, pagkatapos ay hindi bibigyan ng kapakanan yung may-ari ng pera ng bayan. So ito na nga, magkakaroon ng deadlock siguro ito. Hindi magkakasundo kaagad ng ganong kadali. Magkakasundo rin yan, pero hindi ganong kadali. Kapag ka pinanindigan ng mga senador na yung budget ng Vice President ay hindi mabawasan, kahit na napakasama ng attitude ng pangalawang Pangulo sa kanyang pagharap sa mga public hearing. Isang hearing sa Senado, nabulyaso ron, inaaway pa niya yung mga nagtatanong, at mismong itong sa Kongreso na ganon din ang sitwasyon. Hanggang sa binoykot na niya, hindi na nga siya umattend sa mga hearing. Paano ka naman bibigyan ng pera? So ayan po, kaabang-abang ito. O budget ng Office of the Vice President, magiging susi ba ng matinding banggaan ng Senado at ng Kongreso? Abangan. Please like, subscribe and follow doon sa hindi pa.